Sunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Kapatid, sagot kita, mga masama lagot ka na, ang babangga magigiba, ang aksyon na agad sila. Sa ulo ng bakbakan ngayong gabi, isang pobreng biktima di umano ng palsipikadong nagbebenta ng prangkisa na kwartahan sa halagang 100,000 piso. Ang LTFRB walang paki kahit sa paligid nila nagaganap ang lokohan. Kailangan makialam na po ang ambush. Isang barangay kapitan ang walang pakialam sa reklamong attempted murder dahil pahinga raw siya kapag bagong taon. Abay, walang silbi pala itong inutil na ito. Nabibigyan pa niya ng chance ang suspect para tumakas. Dapat kay Kap, isang matinding rest back. Hindi pa tapos ang Pasko sa mga manloloko. Baka may maligaw sa inyong lugar. Grupo ng may props na solicitation letter kuno. Mag-ingat, mag-ingat. Modus niya ng tropang Paskong Dorobo aming ibubuko. Magandang hapon mga kapatid. We're back with Ma'am Liza Prestillo, ang aming pong interpreter. Back to school na mga kids, kaya back to streets na rin ang mga pusakal. Pero hindi namin hayaang sumalakay sila. Kaya mga tol, kami nang bahala sa mga bata. Pati ang lahat na abusado at Dorobo, kami rin ang babalasa dahil bakbaka na. Mga tiwali at pabaya, walang kawala, pananagutin, ambush. Isang pobreng lalaki ang biktima raw ng palsipikadong kumpanya na nag-aayos kuno ng prangkisa ng taxi. Ang operasyon pa sa kalokohan ay sa paligid mismo ng LTFRB nagaganap. Hoy! Kayo dyan sa LTFRB, palayasin nyo ang mga loko sa paligid ng inyong establishmento. Narito po ang aming ambush. January 2010 na maghanap si Mang Arjuna ng prangkisa para i-convert sa pampaserong sasakyan ang Avanza niya. Suwak namang napadpad siya sa gilid ng LTFRB sa Pinyahan QC at doon isang babae ang lumapit sa kanya. Nagpakilala itong si Lori ng F-Lore Enterprise, sabay nag-alok ng franchise ng taxi. Nag-down ako ng 10,000. So kinabukasan bumalik ako, binayaran ko lahat yun. 85 na franchise at saka processing na 8,000. Matapos magkabayaran, ang prangkisang hinihintay, magdadalawang taon na, wala pa ring linaw. Ang promise niya sa akin, within 6 months to 1 year, magiging yellow plates na yung yung aking Avanza. Lumampas na yung Pasko, eto na. New Year na, wala pa rin. Napag-alaman ng T3 na matagal nang itinigil ng LTFRB ang pagbibenta ng prangkisa sa taxi noong pang taong 2003. Kaya't ang ilan sinasamantala ang pagkakataon na magbenta ng prangkisa. Sa kaso tuloy ni Mang Arjuna, nagoyo siya ni Lori dahil ang kumpanya ng F-Lore paso na pala ang rehistro sa Business Permit and Licensing Office ng Quezon City noong pang 2003. Kasamang ilang pulis at si Mang Arjuna, pinuntahan namin ang inireklamo si Lori sa kanyang opisina. Bukas, kung gusto mo, pumunta ka dito bukas. Ganon, abay eksaktong 2 taon na, ganyan pa rin ang litanya ninyo. Sa patong-patong na kalokohan yung nabisto ng T3, dapat sa kalaboso ang bagsak ninyo. Para sagutin ang reklamo niya, nasa linya ng ating telepono si Ginang Lori Faderanga, may-ari ng F-Lore Enterprise. Magandang hapon na Aling Lori. Opo, good afternoon po. Ay, para madali ho tayo, ibabalik niyo ba? Ibabalik ninyo yung pera? Ay, sir, nabigay ko na po kanina umaga pa rin. Naibigay niyo na kanina umaga? Opo, nung napunta po si Edna dito, narimbat ko na rin po kanina. Kaso yun o cheque, mukhang post-dated yata ibinigay ninyo. Opo. Post-dated check? Ay, delikado pa rin ho, post-dated pala ibinigay ho ninyo. Opo, wala naman po yun. Ay, nako. Post-dated na cross-check pa. Post-dated na cross-check pa. Ay, kailan ho magugod yung cheque? Aling Lori. Meron pong decade ng ngayong January. Nakiusap naman po ako kay Edna. Tanong natin,
Ang tanong natin, wala na pong, wala kayong business permit sa Quezon City. Wala na rin hong binibentang prangkisa ng taxi since 2003. Yung ginawa ninyo, panloloko, malinaw pa sa sikat ng araw. Kaya nga humingi rin kami ng sorry kay Edna eh. O sige ho, babalikan ka namin pag yung cheque mo tumalbog ha. Sige po, sige po. Baka pwede mong sabihin, New Year's resolution mo na magbabago ka na. Itigil na yung pagbebenta, Aling Lori ha, ng mga prangkisa ha. Sige po, sige po. Okay, sige naman pala. Okay. Ipapakausap ko sana sa'yo. Hindi, ayoko. New Year na. Anyway, nasa linya po ng aming telepono, si Ginang Sonia Del Mundo, ang PIO ng LTFRB. Magandang hapon po, Ma'am Sonia. Magandang hapon din po, Mr. Tulfo. Ma'am, bakit Sir. po pinapayagan? Hindi ho ba kayo naglilinis ng paligid ho ninyo dyan? Dahil dyan po sa paligid ng LTFRB, marami po mga sindikato, mga nagbebenta ng mga prangkisa kung ano-ano. Tama. Sir, yung outside of our jurisdiction, hanggang wala ho nagko-complain sa amin, hindi ho kami po pwedeng mahimasok. Alam For niyo naman, example, Oh. ang sinasabi kong binibenta dyan, hindi ho yung mismong prangkisa. Oh. Ang franchising ho ng government is a privilege, hindi ho yan property. So Okay. hindi ho, kung yan lang ho ang binibenta, hindi ho talaga pwede. Ang binibenta ho, ang tinatanggapan ho namin ng application for sale and transfer are those people who are authorized to operate and has an authorized unit doon sa loob ng franchise niya. Ma'am Sonia, si Ben Tulfo. Yes, sir. Ma'am, alam niyo itong problema na to matagal na to eh. Hindi ba pwedeng gumawa kayo ng surveillance doon sa mga taga-LTFRB? Marami kayong mahuhuli dyan na kayo na mismong complainant kasi kayong niloloko rito eh. Sir, surveillance is a police matter. Hindi No. sa amin yan. Ma'am, I don't... Ang agency ho namin is an administrative agency with quasi-judicial powers but never kami pwedeng manghimasok sa enforcement ng police power. Okay. Ma'am, excuse me, ano? Yes, sir. To confirm na kayo'y niloloko at ginagamit inyong tanggapan itong mga dorobo na to, initiate this undercover type and give it to the police para matulungan kayo. I did not say kayo mag-initiate ng operations, rather initiate the surveillance para magamit ninyo yung mga law enforcers na tugisin ng mga ito para masampulan. That's what I'm saying. Hindi kayo yung maghuhuli dahil wala kayong karapatan. Kayo ang ginagamit dito, kayo ang niloloko, kayo ang nilalapastangan, kayo ang concern, kayo dapat ang gumawa ng aksyon. Sir, kasi ano yan eh, it's a police matter which is outside of our agency occurring. I understand. So, hindi ho namin pwedeng panghimasukan Ma'am. yan unless there is a complainant with our office. Ma'am, ganito na lang ma'am. Ma'am Sonia, kapag Yes, may sir. dumi ka na nakikita mo sa paligid, wala kang gagawin? Dumi. Mabay, lulinisin mo, wawalisin mo, or hahayaan mong magbaho na? Meron bang nag-complain? Meron bang complainant who has verified the complaint filed with us? That's the initiate action that we will be acting upon. Ma'am, simula bukas, we will initiate the surveillance para kayo na mismong kikilos kung hindi ninyo kayang gawin to. Madali para Sir, sa kasi amin. wala namang kaming enforcement manpower for that Police, purpose. gumamit kayo ng Hindi NBI, Quezon City Police. Well, the Quezon CIDG City will Police do is that a for you. separate agency than our ganito na office. lang, Aling Sonia, Kaya nga, ganito. it's a police matter, di ba? Aling Sonia, hindi nyo talaga katanggap, Yes, sir. hindi nyo po matanggap na may problema ho dyan sa Yeah. LTFRB. We recognize that there punto ko are lang- problems, but we are listen to me, ma'am. initiating also Ma'am, the rightful action. yeah, Hindi can you naman give me- pwede can you give naman kami mag-entrapment dyan because as you well understand, we do not have police power. Alright. Ma'am, ganito na lamang po, Ma'am Sonia, ano po, Yes, sir. para hindi na tayo humaba, ayaw nyo talaga tanggapin na marumi ho yung paligid ninyo, ayaw linisin. Ganito na lang ang Hindi sinasabi ho ho kami namin. Ma'am, sandali lang po, yan. ma'am. Meron hong Sandali ahensya lang. na pwedeng gumawa Sandali lang po, yan. ma'am. Pero we can only Aling act Sonia. on complaints Aling Sonia, before us. Ma'am. Okay, sir? Ma'am, sandali Okay lang. po. Hindi po, hindi kayo magkaintindihan.